Isang mapagpalang gabi po mga ka-fams at sa lahat ng maaaring makapanood ng video kong ito. Gusto ko lamang po sanang magpaabot ng taos sa pusong pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga taga-suporta ni Anime Reactor. Alam ko pong hindi madali ang mga sandaling ito, lalo na sa mga pinakamalalapit sa kanya. Opo, hindi man kami madalas magkausap ni Anime. Hindi ko po makakalimutan na itong mga nagdaan bago siya pumanaw halos araw-araw na po kami nagkakausap. Kung kailan nagkakaintindihan na po kami, kasi alam naman po natin, di po ba, reactor, minsan nakakapagsalita siya ng hindi sang-ayon sa kung anong ginagawa natin, at doon po ako bilib sa kanya dahil may panindigan po si Anime Reactor. Kung ano yung alam niyang dapat niyang gawin ay ginagawa niya, sinasabi niya. Ayaw mo man o hindi, sasabihin niya kung anong gusto niyang sabihin, na siyang katangian dapat ng isang reactor. May paninindigan po, may kakaibang paraan ng pagpapahayag ng kanyang mga opinyon. Minsan masaya, minsan matapang, pero laging totoo sa kanyang pinaniniwalaan. Hindi ko makakalimutan kasi isa po ako sa nakarating sa bahay ni Anime Reactor. Kasama ko po sila Kuya Ka-Business at ibang mga kagwang nung naghatid po kami ng wheelchair niya, na sa kakayahan po niya, kung anong magagawa niya ay ginagawa po niya para sa pamilya niya at hindi po siya maging sinasabi nga po na maging pabigat. Kaya yun po ang nakita niyang paraan na makakaya niya yung pagre-react po. Alam naman po natin, alam naman po ang karamihan kung ano ang kanyang kalagayan. Bedridden siya. At hindi po inborn yun. Nangyari po yun dahil sa isang disgrasya. No, minsan galing na po siya sa trabaho. Ayon sa kanyang kwento, nakatulog po siya habang nagmumotor. Kaya mag-ingat po tayong lahat mga kapams sa mga bumibiyahe, lalo sa motor. Wala ho tayong bumper sa motor. Bumper natin, sarili natin. Sidings natin, sarili natin. Katawan natin ang babangga talaga pagka motor ang gamit natin. Ano po? Ako po, ilang beses na po ako na-disgrasya sa motor. Kahit anong ingat ho natin, minsan talagang yung pagod, lalo malayo ang biyahe natin, huwag po tayong manghihinayang sa oras na magmamadali tayo. May hinahabol tayo, sayang ang oras, magpapahinga tayo. Huwag. Magpahinga tayo pagka pagod tayo sa biyahe, lalo sa motor. Kalakit sa sakyan, 4 wheels, magpahinga tayo. Ako dati, kabataan ko po, kalakasan ko mag-drive, habang drive ko is 18 hours, 4 wheels. Ang tayong pahinga ay yung kakain, saglit, tapos biyahe na naman. Pero pagdating po ng destinasyon, nararamdaman ko po talaga yung pagod. Napakahirap pa mag-drive. Lalo na po sa motor. Nag-motor po ako dati mula sa amin hanggang Cotabato City. Inabot yata ako ng 8 hours. 7 to 8 hours. Hindi po ganun kabilis yung takbo ko. Kasama pag-iingat. Pero pagod po talaga. Yan nga po, sabi ko nga po, sa kabila ng kanyang kalagayan, yung bedridden, hindi po siya nawalan ng pagkakataon para kumustahin tayong lahat. Ipakita ang kanyang presensya sa YouTube. Sa mga nanonood sa kanya, alam nilang siya ay totoong tao. May pagkakamali, normal, pero may paninindigan at may puso sa kanyang
ginagawa at sinasabi. Isang nakaka-inspire po yung ginawa ni Anime Reactor. Nasa kabila ng kanyang kalagayan, hindi po naging hadlang yon upang makilala siya sa social media, sa YouTube. Kahit may sakit siya, kahit may bumabatikos sa kanya na hindi pa may iwasan kahit anong gawin mo. Sa dalawang choices po, kung ito gagawin mo, may babatikos. Kung itong gagawin mo, may babatikos. Kaya mas maganda, gawin ho natin kung ano yung nasa puso natin. Huwag nating isipin yung mga bumabatikos na yan. Tulad ng ginawa po ni Anime Reactor. Isa siyang paalala kung gaano kahalaga ang pagiging totoo sa sarili. Kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Nais ko lamang po magpasalamat. Boss Anime, salamat. Sa simpleng paraan, aminin ko man o hindi, naging bahagi ka ng aming buhay. Sa mga reactions mo from the start. Lagi kang nandyan. Ito may mga bagong pangyayari sa buhay namin. Hindi namin malilimutan ang iniwan mong marka. Hindi lang sa YouTube, kundi sa puso ng bawat taong naka-appreciate sa iyo. Sa totoo lang po kasi, bago po pumanaw si Boss Anime, no po, halos araw-araw po kami nagkakausap. Nung nagpagupit kami, sabay kami nagpagupit niyan. Di ba mahaba po yung buhok ko. Sabay po kami nagpagupit at binibiro ko pa siya. Ang natatandaan ko po kasi yung pinag-aalala niya bago sila lumipat ng bahay. Napakalaki po ng problema niya kasi baka raw nga po malaman ng may-ari ng bahay. Di nga po ba may lumabas na issue na isusumbong siya sa may-ari ng bahay kasi yung may-ari ng bahay ayaw po na ipabidyo yung bahay na tinitirhan nila. Kaya sabi nga po niya, bago pa mangyari yun na sila ipalayasin, ililipat na lang po sila ng bahay. At malaking factor po yun. Baka hindi siya nahiyang sa nilipatan nila. Kasi maganda po yung tinitira nila, maaliwalas doon. Buong bahay sila lang nakatira doon. Maaliwalas, may puno. Maganda po doon sa tinitira nila. Pero napilitan po siyang lumipat. Naghanap ng ibang matitirhan. Kami po, halos lagi magkakausap niyan ni Kalingap Turak at si Anime Reactor. Group call kami tatlo lagi. Mula pa po sa probinsya. Lagi kami nag-video call tatlo. Lagi kami nagbibiroan kung anong mga nangyayari. Minsan nga po, nagsusulsulan kami. Ay, Boss Anime, gawin mo to ganito. Kaya siya naman, ay, Boss RNG, ito, gawin mo ganito. Hanggang sa nakabalik kami ni Kalingap Turak dito sa Metro. Yun po, tuloy-tuloy. Lagi kaming nag-uusap tuwing may pagkakataon. Nagplano nga po kami ni Kalingap Turak na pumunta sa kanila pumasyal. Kaso yun nga po, ang sabi ni Anime, lilipat nga raw sila. Kasi alam ko man po yung bahay ni Anime. Kasi nga po, nakarating din ako doon kasama nila kuya nung hatid kami ng wheelchair. Nakakalungkot lang po na actually hindi na po sana ako magagawa ng ganitong video. Pero ano po, mabigat po sa loob ko Kaya pinagaan ko muna ang sitwasyon, ang damdamin ko. Baka kung ano po masabi ko. Boss Anime,
Paalam, boss. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tapos na ang paghihirap. Paalam, kaibigan.